Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking iskandalo ang sumabog sa loob ng palasyo ng Malacanang matapos lumabas ang mga bagong aligasyon laban kay President Coutinho Norte Jr. Ayon sa isang controversial na pahayag ni Liza Smugs, asawa ng Pangulo, siya na umano ang mastermind sa lahat ng katiwalian na naganap sa administrasyon ng pamilya Marcos. Ang pagkaka-reveal na ito ay kinagulat ng marami, lalo na ng mga nakapaligid sa pamilya. Si Lizata na Smugs sa isang lihim na interview ay nagsiwalat na si PBBM mismo ang utak sa mga iskandalo na pumapaloob sa mga kasalukuyang isyu ng katiwalian. Sinabi niya na sa likod ng mga positibong hakbang na ipinakita ng Pangulo sa publiko, may mga lihim na operasyon at proyekto na magpapatuloy sa mga maling gawain sa kanyang administrasyon. Siya ang mastermind, pahayag ni Liza Smugs. Nasa likod ng mga proyekto na may kinalaman sa mga hindi otorisadong pondo, pati na rin sa mga negosyo na ginagamit para kumita ng iligal. Mabilis itong kumalat sa buong bansa at nagdulot ng mga katanungan sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, hindi na pinalampas ng mga kritiko ni PBBM na ang mga pahayag na ito, nagsimula na ring magtipon ng mga protest groups sa mga pangunahing lugar sa bansa na nagtatanggol sa mga aligasyon ni Lizata na Smugs at hinihingi magsagawa ng malalimang investigasyon. Ayon sa kanila, kung totoo ang sinasabi ni Liza, malaki ang magiging epekto nito sa political landscape ng Pilipinas. Habang patuloy ang mga aligasyon at ang pagdami ng mga tanong mula sa publiko, iniiwasan pa ng mga tauhan ni PBBM ang mga magkomento ukol sa pahayag ni Liza Marcos. Inaasahan na lamang ng bansa kung ano ang magiging reaksyon ng Pangulo sa mga paratang at kung ano ang susunod na hakbang ng mga otoridad patungkol dito. Para sa inyong mga updates, patuloy naming susubaybayan ang kasong ito at magbibigay kami ng mga bagong impormasyon sa mga susunod na oras. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ay naging bisita nga ito si Attorney Vic Rodriguez. Okay, pakinggan natin saglit lang, pakinggan natin saglit. At nas-transcribe ko na yan. So, gusto ko lang i-ano sa inyo. Okay, iparinig ng bonggang-bongga. Kumusta kayo lahat? Diba? Ako gising na gising, pero ako nakatulog ako na maaga. Kaya nagising rin ako ng maaga. Alrighty. So, eto na nga ang ating mga eksena. Grabe ngayon ang ating pag-uusapan. Okay, pakinggan na natin ang interview. Ang debate the other day ni Attorney Vic. Asan na yun? Nawala na. I think nandito siya. Yes. Ito na nga. May panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes or no? Okay, so habang bumoboto sila, actually ang inano dyan, ang pinagharap, yung abogagong Dalawang abogado naman basura. ang Ayan. Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa po kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsuko sa droga, hindi yan magic formula para solbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema na yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas
Dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot po ba kayo? Okay, sagutin muna natin yan, mga palangga. So, kitang-kita nyo talaga na ang mga kandidato, katulad nitong ano ba title natin? Yung Luke, Luke? Ayan, Avogago, di ba? Nilampasong Avogago pala yung title natin. So, actually, natawa ako dyan nung pinapanood ko. Kasi alam mo, marami pala talagang mga abogadong bobo. Okay? Dahil, mga kababayan, natin, transcribe natin sinabi niya. Ito. Hanapin natin dito. Alright. So, syempre, sinabi ni Attorney Vic, nasang-ayon siya na lahat ng elected officials, elected or appointed official na dapat ay sumailalim dito. So, sa pulburon testing, 'di ba? Kaya naman, kitang-kita mo naman kung sa umpisa pa lang kung gaano na to ka bobo talaga, walang utak. Na marami talagang naidadagdag na vovo, lalo na ito associated sa mga makakaliwang grupo. Kaya naman nakakatuwa dahil nakikita ninyo kung gaano ka walang kwenta yung ibang mga tumatakbo na senador. So, ang sinasabi nilang ni Attorney Vic, lahat diyan sa sa gobyerno ay sumailalim para nga malaman natin kung ang mga politiko ba ay nasa tamang kaisipan o bangag-bangag lang. Kasi sinasabi ito nung abogagong yon, Diyos ko, nakakataang bobo mo. Saka ba nagtapos na abogago sa paaralan ng kanal? Okay, sabi niya, hindi daw siya sang-ayon. Sabi niya kasi ito na naman, ginagamit na naman ang droga bilang panakip sa tunay na problema ng bayan. Ito na naman ang tokhang mentality ni Duterte. Sabi niya, lumalabas ang gatong issue dahil nagbabanggaan sina Marcos at Duterte. Ayun, inakusahan ni Duterte si Marcos na bangag, kaya ngayon may mandatory drug testing na ganito. Sabi niya nga, pero sawang-sawa na raw ang taong bayan sa bangayan nila. You know what? Ang layo ng sagot niya. Out of order, wala sa konteksto, irrelevant. Kasi, unang-una itong taong ito, anti-Marcos. Di ba? Bakit ayaw niya sa mandatory pulburon test? Hindi ba? Dapat talagang sumailalim itong mga politikong ito para magkaroon nga tayo ng matinong namumuno. Pero itong taong itong Julol, ay Julol, balita ko pikon na pikon ka daw. Actually, mamaya basahin natin yung pinagsasabi. Galit na galit sa GMA 7. Doon sa debate na yun, ha? Anong kinalaman ni Duterte? At saka ang tanong sa iyo, sang-ayon ka ba na mag-undergo sa testing, sa pulburon testing? Bakit nasagot mo, ito na naman tayo, ang bangayan Duterte at Marcos. Ano kaputahan yan? Ano kadyutahan yan? Sabi ko, saan ka nagtapos? Gunggong, abogado ka ba talaga o abogado ka ng mga buang o abogado ka ng mga rebelding mga kaliwa? Mga kaliwa ba itong taong? Hindi ko ito kalala eh. Di ba? Anong kadyutahan ito, Luke? Look. Hindi ka sang-ayon, sabi niya, ginagamit ng droga bilang panakip sa tunay na problema ng bayan. Ano ang tunay na problema ng bayan? Dapat nga magkakampi kayo ni Attorney Vic Rodriguez eh. You know why? Yung pinaglalaban nito, Victor Rodriguez, Kingmaker, the hard copy. O diba? The hard copy yan. Ay, meron na ba kayo niyan? Andiyan yung information sa baba. Ang pinaglalaban niya, katulad ngayon, yung national budget, yung pangdorobo, yung kriminal, illegal, at kung ano pang pwede mong i-describe yan, sa national budget na dinoktor na nag-filled in the blanks
ang Judas na si Marcos Jr. at ang kanyang mga kasabwat, yung asawa niyang adik. Kung ikaw ay anti-Marcos ka at para ka sa Pilipino, abogagong, Diyos ko po, ano ba ito nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Dapat nga magkakampi kayo. Ipinaglalaban niya na ang national budget, ipinaglalaban ni Victor Rodriguez, number 56 sa balota, okay, na mabigyan, okay, ng hustisya yung ginawa ng bagag na ngagba, okay, ngagba na administrasyon, Marcos Jr. administration, mabigyan ng hustisya ang taong bayan sa ginagawang pangdorobo sa inyong lahat. At kasama ka na dito, abogado. Hindi ka sang-ayon? Ito yung paano naman naging panakip ito na sinasabi mo, itong issue sa pulburon ay ginagamit na panakip sa problema ng bayan? Hindi ba usapin ng bayan yan? Nakaliwat kanan, may mga ginugurgur dahil talamak ang mga addictus benedictus katulad ni Marcos. Paano naman pinagtakpan ni Duterte, okay, ni Pangulong ni Attorney Vic Rodriguez? Sabi niya kasi ito na naman ang tukang mentality ni Duterte. Ito na naman lumalabas na ganitong issue dahil nagbabanggaan nga daw, ganyan-ganyan. Sabi niya, ang dapat ito pag-usapan ay ang tunay na issue ng kahirapan, hindi droga. Wow! Akala ko ba concerned kayo doon sa mga sinasabi ninyong mga nababawian ng buhay? 'Di ba? Doon sa human rights. Hindi ba may karapatang mabuhay yung mga ginugurgur ngayon, mga bata, matanda, ng mga random na addictus katulad ni Marcos? Okay? At nagugurgur yung mga bata yun dahil nag-over-D na itong mga addictos na ito dahil ang mafia, ang pulburon manufacturer ay baka nasa loob na ng Malacanang. Paano mo nasabi abogagong Look, ano sabi yung apelyido niya? Sabagay, matalino naman kayo, hindi naman kayo magboboto ng gigil na gigil. Bakit ka gigil na gigil? Di ba? Parang gusto mong lumunok ng tao, di ba? Wala kang karapatan magganyan. Nanliligaw ka sa boto ng mga Pilipino. Hindi ka dapat nagagalit. Hindi mo pa smile na yung aming number 56 sa balota. It's like saying na bobo naman ito. Ang sabi niya palangga, nitong abogado, yun nga, dapat pag-usapan, kahirapan, may kinalaman ba ito sa sahod na hindi sapat? Ano yun? May kinalaman daw ba yung pulburon sa sahod na hindi sapat? Actually, sasagutin ko yes. Kaya hindi nabibigyan ng atensyon, hindi lang sahod, ng opportunity, ng trabaho, ang mga tao dahil ang presidente mo, adik. Nawawalan ng trabaho, ang taong bayan, nawawalan ng opportunity, di ba? Hindi lang yung sahod, hindi sapat, zero sahod talaga. Walang sahod talaga. Well, somehow, ang panawagan na dapat magkaroon ng pulburon testing sa lahat ng mga politiko, lalo na ang presidenteng bangag, ay may kinalaman kung bakit maraming Pilipino ang walang sweldo o nabawasan ang kanilang sweldo o hindi sapat dahil wala sa tamang kaisipan ang gobyerno ni Bangag. Dapat nga, abogagong Look, kakampi mo si Vic Rodriguez if you're fighting sa taong bayan. Pero yung gigil mo sa kanya, more on insecure ka. Kasi wala kang ganyang level na dignified, na matalino. Gusto mong gumurgur eh. Diba? Hindi ka vlogger. Ako lang ang pwedeng magalit. Ako lang ang pwedeng magalit, hindi ikaw, dahil nangliligaw ka sa boto ng Pilipino. Ano sabi pa niya, mga hitad? May kinalaman ba ito sa contractualization? Okay? Ano pinaglalaban nito? Yung pulburon test daw ba? May kinalaman? Actually, lahat yan may kinalaman. Hindi ka magkakaroon ng kontrata sa trabaho o hindi ka makakapagtrabaho o hindi ka mabibigyan ng opportunity kung ang presidente mo ay addictus benedictus, na instead na pumasok ang mga foreign direct investment,
yung mga ipinangako ni Bangag sa pag-ikot niya sa buong mundo, simula na siya umupo para kumuha ng mga foreign investment, may kinalaman talaga yan sa sinasabi mo sa na contractualization. You're talking about jobs, di ba? Paano ka makakuha ng kontrata, job contract, kung wala kang opportunity? Kasi adik ang presidente mo, kinuha, inubos ang pera. Yan. Saan ka nag-aral? Sa bababang paaralan ng kanal? Pangkanal ka eh. Pangkanal ang jutak mo, wala ka sa hulog. Sabi ni Selma, ang attorney look, wala sa hulog, lutang din ang hitad. Simpleng yes or no. Kaya nga tama ka Selma, simpleng yes or no. Ayaw mo bang drug-free ang Pilipinas? O pulburon-free? Wala daw kinalaman. Ano? Tanginang to, buha ka ng inakapang. Anget pa mo. Anong problema mo kay Duterte? Ako ang representante ni Duterte. Okay? Anong kinalaman ni Duterte dito sa ano na to, pulburon test na to? Sabi niya, may kinalaman ba ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Exactly. Kasi, habang tumataas ang presyo ng bilihin, alam mo kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin, ha? Attorney Abogagong Luke? Hinahayaan mo kasi, hindi ka kasi nagsasalita, 10 ng kasamaan mong mga dilawan, o ano man ang ano mo, makakaliwa ka ba? NPA ka ba? Associated ka ba? NPA associated ba ito? Bakit tumataas ang presyo ng bilihin? Dahil si Bangag na Addictus Benedictus sa kanyang asawa, ang pinapaboran niya, yung mga bangag din niya nakasama dyan sa Agriculture Department. Yung mga smuggler na patuloy na nag-i-import ng mga bigas, ng asukal, at kung ano pa. Diba? Instead na magkaroon tayo ng local manufacturers, or tayo ang gagawa at tayo ang magtatanim, diba? Imbis na mag-angkat tayo, the reason why may kinalaman ang issue ng pulburon, o dapat random mandatory na tama ba? Random mandatory? Yeah, mandatory na pag-test sa mga politiko may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi angkat. Kasi mga addictus, wala silang pakialam sa inyo. Ha? Wala silang pakialam sa taong bayan kung hindi tayo magkakaroon ng local produce or production natin dahil dahil kumikita ang mga bangag doon. Now ako sumagot kasi limited kasi yung ano doon yung time. Ngayon sabi mo pa, sabi niya tigilan na ang bangayan ni na Marcos at Duterte. Tigilan na ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Dapat ang pagsabihan mo si Bangag. Tigilan na, hindi bangayan, tigilan na ang kabangagan ni Marcos. Hindi ni Duterte. Kasi ang Bangag ay yung presidenteng tinutuligsa mo at ngayon ayaw mo magpulburon test. Maybe something wrong with you. Imagine mo ayaw mo sa pulburon. Ito dapat hindi naman ito mananalo. Alam naman natin ito eh. Diba? Galit na galit. Gustong sakalin si Atty. Vic. Oh my God. Leftist daw yun. Spiritist, sabi niya. Leftist, spiritist, sabi ni Minda Diaz. Okay. Now, ano pa sabi niya? Tawa-tawa ako. Gusto ko mag-react ako. Nasa birthday lang ako eh. Sabi niya, okay. Ito. Ang tanong ni Jessica, Attorney Vic Rodriguez, critics claim that you push for a drug testing in testing is politically motivated. Pagkakita natin ang sabi ni Attorney Vic dito. Si Attorney Vic. Okay. Ito ba siya? Ito pala. Dito. Ang hirap na maraming gadget. Di ba lang siya mapakikinggan. Ito. Hindi na. Basahin na lang natin. Okay. Sabi ni Attorney Vic, hindi ito politika. Dahil noong December 2021, panahon ng kampanya, ipinakita ko ang negative test result ni Marcos. Pero yun nga, sabi ni Atty. Vic, at paulit-ulit ang sinasabi, patuloy pa rin ang usapin sa paggamit ng pulburon ng matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya para matapos na yung kwento, Luke,
Dapat sumailalim ang lahat ng opisyal sa open, fair, transparent, and credible hair follicle D-test. At ang sabi nga ni Attorney Vic, simulan natin sa tanggapan ng Panggulo o Pangulo. At hindi ito, ang sagot din ni Attorney Vic, hindi ito tungkol sa Marcos versus Duterte. Ito ay tungkol sa katotohanan at integridad ng mga namumuno. Ano bang mahirap intindihin doon? Espiritu, tumalsik bang espiritu sa mo? Ano ang masama dito sa sinabi ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez? Okay, dahil paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, pinagbibintangan nga sa dyan, na nung November of 2021, during the campaign period, na siya nga ang nag-present ng negative urine test ni Bangag. Ang explanation dyan ni Attorney Vic nung in-interview ko siya, na, binigay lang sa kanya yung result. Hindi siya kasama doon dahil pandemic yun eh. Meron pa nga nagsasabi dati na baka daw ihi ni Attorney Vic yung urine test. May mga ganon. Hindi nga, as former spokesperson ni Bangag, ang trabaho lamang ni Attorney Vic Rodriguez during that time, ay let's say may mga documents like katulad niyan, ng result na yan, ng urine test ng November, ay ipapakita niya sa taong bayan. Hindi naman sumama si Attorney Vic sa ospital, sa St. Luke's. Kaya nga, very questionable na hindi natin nakita yan noong 2021. Hindi yun rin nakita yan ng mga dilawan. Actually, ako ang nakakita niyan, yung kasagsagan ng PIDEA leaks, na nakita natin na more than 2, kung hindi ako nagkakamali, 2 minutes and 45 seconds. 2 minutes and 45 seconds lang yata, no? Natapos. More than 2 minutes lang, natapos yung urine test ni Bangag o pulburon test ni Bangag. So ngayon, ipinakita yun ni Attorney Vic Rodriguez. Pero dahil nga, nagsalita yung Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag noong first quarter of 2024, noong January, at even before, nagsalita na siya during the campaign. Tapos naglabas ako ng video na pulburonic si Bangag. Kaya nga, ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, para matapos na yan, ay simulan na sa Pangulo. Okay? O sa Bangag, ang tawag ko siyan. So, hindi nga ito tungkol kay Marcos at Duterte. So, ngayon, anong problema mo? Abogagong walang espiritu. Ayun, ang sabi na, ang question is, ni Jessica, Attorney Espiritu, do you believe this is politically motivated? Okay, sabi niya, oo. Nung pro-Marcos, sabi niya, oo. Kasi nung pro-Marcos si Attorney Vic Rodriguez, siya mismo ang nagsabi na negative sa droga si Marcos. Anong siya nagsabi? Doon palang bobo kang abogado ka. Ibig sabihin, si Vic Rodriguez nagsabi lang na, ay okay, tomorrow, November, magre-release ako ng statement na wala, negative si Bangag. Siya nga, galing yon dun sa mga tiwaling doktor sa St. Luke's. Kung nanonood ka o nanood ka ng PIDEA leaks, yung doktor na nag-testify doon, na protektado ng Committee on, Committee na ba to? Drugs and Public Order, di ba? Halos hindi nila pinagsalita doon. Pinagpapaliwanag yung doktor doon kung paano yung naging process sa pagkuha ng mga specimen o ng ihi ni Bangag, di ba? Sa pulburon test na yon. Hindi si Rodriguez mismo ang sabi ano siya, doktor, o ito negative ka. Sabi niya kasi, kung intindihin mo talaga, kaya dapat talaga aralin niyo kung sinong iboboto niyo. Sabi lang siya nga, nung pro-Marcos si Attorney Vic Rodriguez, siya mismo ang nagsabi na negative sa droga si Marcos. Ang sinabi niya, ang pinresent niya, official document from St. Luke's. Hindi yung nagmutawi na lang sa ngangabils niya, okay, drug negative si Bangag. Abogado ka pang kanal, Pang kanal ka talaga. Tapos sabi niya, kasi politically motivated daw ang ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez. Yung pagpananawagan sa nasumailalim sa pulburon test itong si Bangag at lahat ng mga politiko, whether elected or appointed. Sabi pa nung walang espiritu, ngayon na pro Duterte siya, gusto niya ipa-hair follicle test si Marcos. Ano ba talaga?
Anong kinalaman ng pagiging pro Duterte sa panawagan mong lahat ng politiko, appointed or elected, na magpulburon test? Even si Sara Duterte, hinamon, kasi nagsimula ito. Sino ba may politiko, may congressman na pulpul, di ba, na sinasabi nila na nagpropose nito na magkaroon ng pulburon test. Tapos ang mga politiko ngayon kumasa si Inday Sara at hinamon sila dahil pinagsabi sila magpa-psychological test daw si Inday Sara. Ano sabi ni Inday Sara sa kanila? Hindi lang psychological test, neuro test o whatever test, pati pulburon test. Tingnan mo, ni isa sa kanila may kumasa ba? So hindi ito tungkol dahil si Attorney Vic Rodriguez ay naging supporter o even before naman supporter siya ni Pangulong Duterte, bigla na lang siya nag-propose nito or nag-ingay na dapat lahat ng mga politiko o nasa gobyerno ay magkaroon o mag-undergo o sumailalim dito sa test na ito. Ano to? Sabi ni walang espiritu, ang totoo ginagamit lang ito para sa political agenda. Anong political agenda pinagsasabi mo? Taong bayan, ang mga anak mo, mga kapatid mo, kapamilya, kaibigan mo, ang makikinabang kung free, zero tolerance sa pulburon ang mga nakaupo o ang mga pulis, ang mga military. Hindi si Vic Rodriguez lang ang makinabang. Lahat Pilipino. So ano pinagsasabi mong political agenda, ha? Lawyer na gumaduate sa mababang paaralan ng kanal, pang-kanal yung utak mo, galit na galit ka, gusto mong manapak. Ako lang pwedeng maggalit, hindi ikaw. Dahil tumatakbo ka, no? Tumatakbo kang politikong senador na pulpul. Sabi niya, kung noon pinagtatagol mo si Marcos, bakit ngayon gusto mo siya ipa-drug test? Malinaw na politika ito. Kung noon nagtanggol mo si Marcos, bakit gusto mo siyang ipa-drug test? Bakit hindi? Ikaw kaya magpulburon test ka. Mukhang kargada ka, kargado ka. Ilan nakarga mo? Nakargahan ka ba o senglot ka lang nung time na yon? Another question. Ito, sabi ni, this is, kung si Jessica, Attorney Vic, Attorney Rodriguez, why insist on drug testing when critics argue that this is political move? Okay, dahil sabi nga ni Attorney Vic dito, ang sagot niya ay dahil ang paggamit ng D ay nakakaapekto sa desisyon ng isang pinuno. So, ikaw walang espiritu, okay lang sa'yo na